Day 4 ng impeachment trial at unti-unti nang nagkakabukingan. Akala kasi ng prosecution, nakuha na nila ang gintong ebidensya laban kay Vice President Sara Duterte. Pero pagdating sa Senate floor, sobrang epic fail. Imbis na matibay na kaso, mukhang nag-internal collapse ang sarili nilang diskarte sa tindi ng mga palpak at hirit nila. Mga kababayan, here's my POV sa Day 4, July 13, 2026 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Mariing pinabulaanan ng defense team yung nakakatawang chismis na nag-contract daw ng hitmat si VP Sara. Isinalang sa cross-examination si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Ang ending, imbis na matitibay na resibo ang ilatag, doon na lumabas ang sunod-sunod na sablay ng prosecution, mga kababayan. Una, ang ghost hitman. Nag-akusa silang may kinontratang assassin si VP Sara bago ang press conference. Pero nung pigain ng depensa kung nasaan ang pagkakakilanlan, ebidensya o kahit malang pirma ng sinasabi nilang hitman, wala. As in zero. Purong speculation at kwentong kotsero lang pala. Pangalawa, sabog na dokumento. Dito ko na lang talaga matatawa. Ang hawak nilang investigative affidavits at records, puno ng substantive errors. Sablay ang mga petsa ng dokumento, magulo at mali-mali ang mga docket numbers. Pangatlo, mismong senador umalma. Dahil sa sobrang gulo ng papeles ng prosecution, maging sina Senator Judges Amy Marcos at Raffy Tulfo, hindi napigilang mapailing at questionin ang kredibilidad ng NBI. Napilitan tuloy magdahilan ang prosecution, mga kababayan, na clerical errors at typo lang daw yun. Nakakatawa lang na lang isipin, di ba? Paano mo gagamiting basihan para i-impeach ang isang vice presidente ang mga dokumentong parang minadaling i-rush na homework? Kulang na lang, mga kababayan, bagsakan sila ng F grade sa dami ng depekto. Bagsak kayo sa akin, 65 yung grade nyo. Chares! Siyempre, hindi pa pahuli ang pinaka-epic na eksena ng araw na ito kay House Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan. Akala kasi ng marami, Cebuano siya, mga kababayan. Akala ko rin. Pero bigla ba namang nagwaray-waray habang kinakausap ang testigo? Kaya ayun, sinalpak agad siya ng objection ni Attorney Vinluan ng defense team dahil hindi siya maintindihan. Pero ang mas matindi, ang palusot ni Attorney Ligutan, noong sitahin siya, ang depensa niya, mga kababayan, sabi niya, ang wikang Filipino naman daw ay encompasses all languages and dialects ng bansa. So doon siya lalong nagbukhang ewan, no? Educate muna natin konti si Attorney Ligutan, ha? Attorney Ligutan, ano pa talaga ang wikang Filipino po? The legal and linguistic definition. May malaking pagkakaiba po ang Filipino bilang isang pambansang wika sa maling paniniwala na ito ay koleksyon lang ng lahat ng dialekto po. Ayon sa Article 14, Section 6 ng 1987 Philippine Constitution. Na-remember ko pa, shout out sa mga Filipino majors dyan. Ang pambansang wika ng Pilipinas ay Filipino. Noong 1937 po, Tagalog ang naging basihan ng pambansang wika. Noong 1959, tinawag itong Pilipino upang bigyan ito ng pambansang pagkakakilanlan. Ngunit noong 1987 po, opisyal itong binuo bilang Filipino. Isang buhay at inklusibong wika na bukas sa pag-absorb ng mga salita mula sa iba't ibang katutubong wika. Tulad ng Waray po, Cebuano, Ilocano, at maging ang mga dayuhang wika po tulad ng Espanyol at Ingles. So ang Filipino po ay isang lingua franca. Ito ang wikang ginagamit ng mga Pilipino mula sa iba't ibang rehiyon para magkaunawaan po. So what's the difference po between the academic language versus vernacular? Dito nagkaroon ng malaking pagkakamali ang prosecution sa loob ng Senado, mga kababayan. Ang wikang ginagamit sa kalsada o sa casual na kwentuhan ay iba sa akademikong Filipino. Ang akademikong Filipino po ay ang antas ng wika na ginagamit sa mga seryosong larangan tulad ng edukasyon, law, government, korte, at research. Ito ay sumusunod sa mga opisyal na tuntunin, balarila or grammar, at ortografiya na itinakda ng komisyon sa wikang Filipino. At sa loob ng isang legal na proseso tulad ng isang impeachment trial, mga kababayan, ang inasahang wika ay formal. Kapag sinabing Filipino po ang gagamitin sa korte, ito ay tumutukoy sa pambansang wika na nauunawaan ng buong bansa, hindi ang particular na regional na wika ng isang probinsya. Maliban na lang kung may official na interpreter, mga kababayan. So ano po ba ang pinakamalaking sablay? Wika or language versus dialekto or dialect. Noong idinimpensa ng prosecution, specifically na Attorney Ligutan, na ang Filipino ay sabi niya, mga kababayan, encompasses all languages and dialects. Ipinakita niya ang isang karaniwang pagkakamali na hindi dapat ginagawa ng isang abogado sa isang mataas na korte, mga kababayan. Ang Waray, Cebuano, Ilocano ay mga wika, languages, no? Hindi dialekto.
Sa linguistika mga kababayan, ang wika or language ay may sariling sistema ng tunog o ponolohiya, sariling balarila o gramatika, sariling bokabularyo, at hindi basta-basta naiintindihan ng isang nagsasalita ng ibang wika, not mutually intelligible. Ang Tagalog at Waray mga kababayan ay dalawang magkaibang wika po. Ang isang purong Tagalog ay hindi maiintindihan ang isang nag-aaway na Waray kung hindi niya ito pag-aaralan. Ang dialekto po o dialect naman ay variety lang ng isang particular na wika batay sa rehiyon. For example mga kababayan, ang Tagalog Maynila, Tagalog Batangas, at Tagalog Bulacan ay mga dialekto ng wikang Tagalog. Ang Waray Samar, Waray Leyte ay mga dialekto ng wikang Waray. Kung susundin ang lohikang iyon mga kababayan, maaari na ring magsalita ng Chabacano, Tausog o Ibata ng sinumang abogado sa Senate floor nang walang paunang abiso o translation na magdudulot lang ng kaguluhan at pagkaantala sa paghahanap ng hustisya mga kababayan. So Attorney Ligutan, basic rule sa wikang Filipino po, ang Waray at Cebuano ay hindi dialects, kundi mga buong wika po. At sa ilalim ng rules ng impeachment court, English at Filipino lang ang opisyal na lingwahe. Hindi pwedeng mag-imbento po ng sariling lingwistika sa Senado para lang pagtakpan ng isang malaking sablay, no? So hindi pwedeng gumawa ng sariling patakaran sa loob ng Senado para lang magpabida o mag-flex ng lingwahe. Si Presiding Officer Cheese Escudero ay napilitang paalalahanan sila na sumunod sa rules ng korte mga kababayan. Isang malaking sampal sa prosecution na pati simpleng batas sa wika at protocol ay hindi alam. Ang biglang pagwaray sa korte ng walang translation mga kababayan ay paglabag sa protocol. At ang pagtawag dito na dialekto lang ng Filipino ay isang malaking kamangmangan sa akademikong Filipino. O ayan! Yan yung lecture ko sa iyo, Attorney Ligutan. Attorney! Now, let's continue. Tapos, dito na bumanat ng husto si Attorney Mark Benluan para ilantad ang matinding institutional bias at double standard ng NBI mga kababayan. Ang galing ng prosecution, di ba? Pagdating sa mga naging pahayag ni VP Sara, ang bilis nilang mag-imbento ng kaso. Pero nung tinanong sila ng depensa tungkol sa sarili nilang Cybercrime Division, inamin ng NBI na hindi man lang daw nila ma-validate o maimbestigahan yung mga totoong banta sa buhay at seguridad ng mismong Vice Presidente. Sila lang ang pwede mga kababayan. Pero si VP Sara, bawal. No? Bawal mag-alala sa sariling kaligtasan. Eh di ba? Kaya naman mga kababayan, pilit ding ipiniliwanag ng depensa ang totoong context ng Operation Romanov. Yung mga binitawang salita ng VP, hindi krimen yun, kundi natural na reaksyon ng isang nag-aalalang ina at leader na pumuprotekta sa kanyang pamilya laban sa mga totoong masasamang plano na ayaw namang imbestigahan ng NBI. So, matapos ang mahigit 6 na oras ng tapatan mga kababayan, humirit na si Senator Judge Mig Zubiri ng adjournment. Dahil halatang pagod na at walang mapatunayan ang kabilang panig. Ituloy ang bakbakan ngayong Martes, July 14, at abangan natin ang pagsupina sa mga susunod na testigo sa July 20. Malinaw ang resibo ng Day 4 mga kababayan. Hindi uubra ang lutong, hilaw, at pinapanigang imbestigasyon laban sa leader na pinagkakatiwalaan ng milyon-milyong Pilipino. At sa mundong puno ng ingay at politika mga kababayan, kung saan ang mga salita ay madalas balututin at gawa ng peking naratibo para magpabagsak ng kapwa, may isang unshakable na katotohanan tayong pinanghawakan. Paalala sa atin sa Lucas chapter 12 verse 2. Galit na naman ang mga 10:30 dyan. It stays there mga kababayan. For there is nothing covered that shall not be revealed. Walang natatago na hindi maihahayag. Neither hid that shall not be known. At walang nalilihim na hindi maihayag. So, kahit anong galing ng pagmamanipula at kahit kaano pilitin ng mga makalupang institusyon na maghanap ng butas gamit ang maling argumento at sablay na dokumento, lumalabas at lumalabas pa rin ang katotohanan kapag hilaw at may pagkiling ang motibo mga babayan. Ang mga maling accusation ay parang bahay na gawa sa buhangin. Isang hampas lang ng totoong hustisya, guguho at guguho rin ito sa sarili nitong mga depekto. Manatili tayong nakatayo sa tama mga kababayan at may takot sa Diyos dahil sa huli, ang kanyang perpektong hustisya mga kababayan ay laging mananaig. Maraming salamat.